Hello mga kaibigan, Admin Rich po ito. Sabay-sabay po natin itong panoorin. At wag po kayong kukurap. Dahil ito pong mga papanoorin natin ay importante. Panoorin po natin. Hello guys, nung ako po ay nag-search ng slums in Ilocos Norte, wala po akong nakita. 2 beses kong tinry na mag-search slums in Ilocos Norte, wala talaga. Binago ko yung keyword, ginawa kong squatter area in Ilocos Norte, wala po talaga. Pero nung nag-search ako ng slum area in Davao City, eto agad ang tumambad. At hindi lang po ito, marami pa po. So, kung titingnan po natin, ito pong slum area na to, ayon doon sa nag-post nito ay 4 kilometers ang haba. Ang pamagat po ng YouTube channel niya ay Walk. Walk. No talk. Parang ganun po. Ibig po sabihin, maglalakad lang siya at hindi siya magsasalita. No? Walk. Walk, no talk. No? So, yun po ang pamagat. No? Sa pagkakarecall ko po. No? So, makikita po natin, napakahabang slum area, 4 kilometers. Hindi po ito, hindi po ito basta-basta. 4 na kilometro na slum area. Kung titingnan natin mga kaibigan, ilang dekada na po na namumuno ang mga Duterte sa Davao. Si Duterte po, Rodrigo, 1986, vice mayor siya. 1987, siya na po ang mayor ng Davao. At nagpapalitan na lang po siya sa kanyang anak, siya, yung kanyang anak. Hanggang ngayon, yung anak pa rin niya ang mayor ng Davao. Pero ito mga kaibigan, merong ganitong lugar sa Davao City. Actually, sabi sa akin ng iba ko mga followers na taga Davao City, hindi lang daw ito. Meron pa daw mga slums area sa Davao City. At sinabi nila sa akin yung lugar, no? Hindi ko lang memorize yung lugar, pero nasa mga comment section, sinasabi nila sa akin. So makikita natin mga kaibigan, ilang dekada na namumuno ang mga Dutertes, pero hindi man lang nila ito naayos. Mga kaibigan, natatandaan niyo ba nung nanundok si Lukring ng sheriff? Di ba dahil yun sa yung sheriff ay tinutupad yung kanyang trabaho na paalisin na o i-demolish na yung mga squatters. Pero galit na galit si Lukring, di ba? At pinagsusuntok niya yung sheriff. So doon palang kitang-kita na natin talagang marami pala talagang squatters sa Davao. Bakit hindi ito tinitugunan ng mga Duterte? Itong ganitong pamumuhay ng kanilang mga kababayan sa Davao City. Bakit hindi nila tinutugunan sa kabila ng lahat na napakarami po nilang pera? Naalala ko yung sinasabi ni Sara sa isang press con na hinahayaan lang daw na maging mahirap yung mga tao kasi ginagamit daw sa eleksyon. So, bibigyan na lang ng ayuda o ito sa inyo pera o ito sa inyo ayuda kasi mahirap lang kayo. No? So, parang lumalabas. Parang yung sinasabi niya ay sila pala yung gumagawa. Tingnan nyo ngayon, no? Guys, doon sa kanilang ancestral home, di ba? Namigay sila ng ayuda. Tapos galit na galit sila sa Marcos admin kasi namimigay daw ng ayuda. Di ba? Yung pala kapag sila okay lang. Sumabalik tayo dito sa slum area. Alam niyo mga guys, merong 51 billion si Pulong Duterte. Tama yung sinasabi ni Trillanes na yung 51 billion
ni Pulong Duterte, kung pinagawa niya sana ng mga locust housing, wala na sanang squatters sa Davao. Bakit ba hinahayaan ng mga Duterte na magstay itong mga squatters na ito na ganyan ang kalagayan? So sinabi na rin ni Lucring kasi ginagamit daw panahon ng eleksyon. So kita natin yung kanyang sinasabi, bumabalik din sa kanya. Kita niyo, ang tagal-tagal na nila sa Davao. Ilang dekada na sila sa Davao. 1987, hinawakan na nila. Mayor na si Duterte sa Davao. Pero ito ang itsura. Yung pinapakita nila na Davao City na napakalinis, napakaganda. Guys, portion lang yun ng Davao City na kanilang pinagmamalaki. Pero eto talaga ang katotohanan. Maraming slum areas sa Davao. And even yung kasamahan naming vlogger, si Bagong Pilipinas Vlogs TV, sabi niya sa akin nung nag-usap kami noon, no, sa isang event ni PBBM, sabi niya marami daw talagang squatters sa Davao kasi taga doon siya. Alam niya. So, kita natin, ito po ang ginagawang pambubudol ng mga Dutertes. Panay post sila sa kanilang social media na Davao pinakamalinis, Davao pinakamaganda. Ano yan? Black propaganda? Tapos hindi man lang nila ito pinapakita. Kaya alam niyo, nagpapasalamat talaga ako na chinek ko ito. Nag-search ako, slum area in Davao City. At ito nga, ang tumambad sa aking mga mata. Actually, hindi pa ito. Marami pa. Search nyo guys sa YouTube or kahit sa Google, slum area in Davao City. Pero try nyo rin i-search slum area in Ilocos Norte. Wala kayong makikita. So ito ba ang pinagmamalaki ng mga Dutertes? Na yung Davao daw, napakaganda, pero meron palang mga unseen slum area sa Davao na parang nakalimutan na nila. Ang tanong ko, dinadalaw pa ba nila ang mga lugar na to? Binibigyan pa ba nila ng ayuda ang mga taong to? Ano ba ang balak nila sa mga nakatira dito? Hahayaan na ba nila na habang buhay na dito makatira ang kanilang mga kababayan? Habang sila ay tumitira sa napakakomportableng mga bahay. Habang sila ay napakaraming bahay, napakaraming properties at talagang humihiga sa pera. Pero ang kanilang mga kababayan, eto, naghihirap, nasa squatters. At tignan nyo naman ang kalagayan ng kanilang mga bahay. Hindi katanggap-tanggap bilang isang tao. Sana man lang bigyan nila yan ng dignidad. Ang mga tao na yan, ginagamit lang nila pagbotohan, pero hindi naman nila tinutulungan. So masasabi ko, mga kaibigan, buksan nyo na ang inyong mga mata sa pambubudol ng pamilyang Dutertes. Tingnan nyo, maganda daw yung Davao. Napakalinis daw ng Davao. Pero eto, nagsusumigaw na katotohanan. Napakaraming slum areas sa Davao City. Davao City po yan. Makikita niyo po ang post na yan sa YouTube. Original post ng isang YouTuber 2 years ago. 4 kilometers slum area in Davao City. Yan po ang pamagat ng kanyang post. So nakita ko lang yan, kaya eto ni-repost ko to inform the Filipino people na binubudol po tayo